naikabit na natin itong apat na terminal. So again, itong sa gilid, itong pula at saka itong itim, bali ito yung out. Ito yung out. Tapos ikakabit natin dito. Ito natin ikakabit. Yan. Okay. So bali out ito. Ito out. Tapos itong gitna, ito yung ikakabit natin dito sa ating battery. Ito natin siya ikakabit. Ayan. Tapos itong isa dito naman. Nung hindi pa kinabitan natin ng charging pin module, bali itong linyal ito, bali ito nakakabit sa ating battery. So right mga kaibigan, meron tayo ditong panibagong aayusin at panibagong ituturo sa inyo. So by the way, pinadala ito sa atin sa may-ari kasi ang sabi niya ay ayaw na mag-charge itong kanyang Bluetooth speaker. So brand pala dito ay MAS MS830 Plus. So possible na may sira kaya ayaw mag-charge itong kanyang charging pin. Saktong-sakto, meron tayo ditong nabiling charging pin module. Ito yung ating ikakabit dito kung sakaling ito yung sira. So bago natin ito ikakabit ay kailangan muna natin itong i-test gamit itong ating tester para alamin kung mayroon bang supply ng kuryente pabato doon sa battery. So kung gusto nyo matuto kung paano natin ayusin ito at i-fix at paano ikakabit yung ating charging pin module ay panoorin na itong ating buong video. Tara, samahan nyo ko. Let's go. So dito na tayo mga kaibigan sa ating Bluetooth speaker. Meron pa siya ditong 5 tornilyo. Ito lang yung ating tatanggalin para makuha natin yung kanyang board dito sa Bluetooth speaker. So bago pala natin ikakabit itong ating charging pin module ay kailangan muna natin subukan i-charge kung mayroon ba kuryente or nagkakarga ba siya ng kuryente papunta sa kanyang battery. Ayun na natin. So i-zoom ko para kita ninyo. Ayan. Ito na yung ating laman dito sa ating Bluetooth speaker. Ito yung kanyang battery, yung kulay blue. Tapos ang gagawin natin ngayon ay papalitan muna natin itong kanyang terminal, itong positive at saka itong negative para i-test natin gamit at yung motor tester natin at isalpak natin yung charger kung nagkakaga pa ba ng battery itong ating Bluetooth speaker. So, nabalatan natin dito ang kanyang wire o yung linya ng ating battery dito. Tapos, sasalpak muna natin itong kanyang charger. At, iti-test natin kung meron bang kuryente o wala. Itong kanyang linya sa battery. Salpak. And then, tulog yung tester natin, yung tester kung may tagaw ka. So ayan, na-test na natin, wala talagang function itong kanyang charging pin, kaya kailangan na talagang papalitan natin ng ito, charging pin module para dito. So ang kailangan na natin dito ay puputulin itong kanyang terminal, itong papuntang battery dito. Ito yung ating ikakabit dito mismo sa ating charging
pin module. Tanggalin natin itong mga nakakabit dito. Itong una, ito yung antenna. Yan, tapos itong pangalawa, ito yung kanyang backlight. At itong sa lalim, ito yung sa kanyang speaker, battery. At ito yung para sa kanyang speaker. So, bali ito na yung board. So, wala tayong gagalawin dito. Dito lang tayo magkakabit para dito. Para naman gumana ang kanyang charger or itong kanyang battery. Ito pa lang ating charging pin module. Meron siyang 4 na butas. So, lapit ko konti. Yan. Dito. Itong sa gitna, itong dalawa, meron siya ditong B plus at D minus. Ito yung battery. Dito natin ikakabit itong battery na mula dito, ito. Pupulin natin ito at kakabitan natin ng wire para ikakabit natin dito. Putol ko muna para makita ninyo. Putulin ko. Ito yan, putol. Tapos, dito isa. Yan, putol. So, bali, itong putol na linya, itong terminal dito, itong positive at negative, dito natin ito ikakabit dito sa B plus sa gitna at B minus dito sa gitna. Hindi naman kayo mawawala kasi meron naman siyang indicator. Tapos dito sa gilid, ito yung out mula sa battery. Out. So, itong out, ikakabit natin dito sa pinutol natin na linya. Dito natin ikakabit. Bali, ito galing sa ating pinutol na battery o itong kanya battery drive. Dito natin ikakabit sa out. Ito sa out. So, itong pula, dito natin sa positive out. At itong itim, dito natin sa negative out. So, ayan. Naikabit na natin itong 4 na terminal. So, again, itong sa gilid, itong pula at saka itong itim. Bali, ito yung out. Ito yung out. Tapos, ikakabit natin dito. Ito natin ikakabit. Yan. Okay. So, bali out. Ito. Out. Tapos, itong gitna, ito yung ikakabit natin dito sa ating battery. Ito natin siya ikakabit. Ayan. Tapos itong isa dito naman sa forma. Bali, ganyan na yung forma. Lagyan natin ng electrical tape. Ito. Electrical tape. Nung hindi pa kinabitan natin ng charging pin module, bali itong linya nito, bali ito nakakabit sa ating battery. So, ang ginawa natin, pinutol natin itong linya niya. So, itong putol dito mula sa battery, ito yung ikinakabit natin dito sa out ng charging pin module. Tapos, ito namang kanyang pinaka-tulo, itong nakakabit dito sa ating board, ay kinakabitan natin ng extra wire at ikinakabit natin dito sa gitna. So, kita naman ninyo, meron siyang in at saka out. So, again, wag lang kayong magkamaling pagkakabit para hindi magkaroon ng short. And testing na natin kung
iilaw ba itong ating charging pin module. So, testing natin. So, salpak ko yung charger. Ayan, salpak ko charger. Tapos, gamit ko cellphone charger. Salpak ko sa may kuryente kung iilaw ka. Ayan. So, it means kulay red. So, nagkakarga na yung ating battery. So, successful na yung pagkakabit natin kasi umilaw dito. So, hanapan lang natin ito kung saan natin ito makikakabit dito sa ating paglalagyan na board. Ayan na ikabit na natin yung ating charging module nito. Binutasan natin dito sa gilid. Ayan. Tapos lagyan natin dito ng glue para dumikit. And then ito na yung bali yung saksakan. Ito natin sasalpak itong ating panibagong charger. Ayan. Okay. Ayan. Tapos testing natin. Nag-charge pa. Ayan. Saan niya? Ayan na po. Okay. Ikabit na natin lahat, tapos testing na natin ito, nagpapagod ito para magkalaman. Tapos on natin at i-connect natin sa connected na dito sa ating tablet. Itong ating speaker. Tapos yan na natin. So yan mga kaibigan, sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon at sana huwag niyo kalimutan mag-like at mag-share sa ating video. So hanggang dito na lang. Paalam. Peace out.